Breaking news na breaking news. Ramon Tulfo nabugbog at nablakayan. Ito po si Ramon Tulfo na sobrang yabang na kapatid ni Ben Tulfo na laging tinitira si Senador Marcoleta. Ngayon naman, itong si Ramon Tulfo, mga kababayan, meron pong paninira kay Senador Marcoleta na binayaran di umano ng mga diskaya para sa proteksyon. 1 bilyon daw ang usapan. Ngayon po, nagkakalat ng paninira ito kay Senador Marcoleta. Ngayon po, bago natin bigyan ng matinding birada itong si Ramon Tulfo na naging panda, na bugbog sarado kay Raymart Santiago sa sobrang yabang niya. Ngayon, panoorin nyo muna ito mga kababayan bago tayo magbigay ng birada dito sa mapanirang taong ito. Ito na po. Magandang gabi po, mainit na pinag-uusapan sa maraming umpukan. Ang video ng sakitan ng kolumnistang Simon Tulfo at ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Nangyari ito sa NAIA Terminal 3 kahapon matapos ireklamo na mag-asawa ang kanilang bagahe na hindi na ikarga sa eroplano. Pero hindi matukoy sa video kung sino ang nagsimula ng gulo. Hindi rin malinaw kung ano na ang nangyari bago at matapos ang pagrolyo ng video. Nakatutok si Aubrey Carampel. Kumakalat ang video na ito sa internet. Kuha sa NAIA Terminal 3 kahapon nang magkasakit. Ayan po mga kababayan, nagkabugbugan po ni Mon Tulfo at ni Raymart Santiago dahil po sa ginawa ni Mon Tulfo na biglang nagbibideo at kinuhanan yung mag-asawa. Ngayon po, kinompronta ni Raymart Santiago at binigyan ng isa. Kita nyo po na blakayan ang mata. So ngayon mga kababayan, yan po yung mga nangyayari. Ngayon po, itong si Ramon Tulfo, naninira ngayon kay Marcoleta. Mga kababayan, ano bang sinasabi ni Ramon Tulfo kay Marcoleta? Eto po, para makita nyo po ito, sobrang mapanira itong taong ito. Wala pong kredibilidad itong Ramon Tulfo na ito. Sa sobrang sinungaling, pati itong si Marcoleta, binibira, sinisiraan, na sinasabing binayaran ng mga diskaya para sa proteksyon. Ito po ang kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Ito po, naisoli na kaya noong mambabatas sa tinanggap niyang 120 milyon na binigay sa kanya ng mga diskaya upang ipagtanggol ang mag-asawa. Ang hiningi daw noong mambabatas, una ay 1 bilyon, pero nagtawaran sila, kaya't binaba sa 120 milyon. Di naman daw na ipagtanggol ng mambabatas sina Carly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya't syempre binabawi na daw nila ang pera. Di ko tinutukoy dito si Senador Dante Marcoleta na pinaglalaban na maging state witness ang mga diskaya. Ibang mambabatas ang tinutukoy dito, hindi si Marcoleta. Promise. O mga kababayan, ang sinasabi po ni Mon Tulfo dito, hindi daw niya tinutukoy si Marcoleta. Magbibigay ka ng blind item, magbabanggit ka ng pangalan. Nagiging sarcastic ka, Ramon Tulfo. Gusto mo yatang tawagan ko si Raymart Santiago para bugbugin ka ulit. Sa sobrang sinungaling mo, sinisiraan mo si Marcoleta. Sinong maniniwala sa'yo? Honghang ka. Gusto mo tawagan ko si Raymart Santiago nang mabugbog ka ulit? Tignan nyo itong taong ito mga kababayan, sinisiraan si Marcoleta. Ano yun? Blue Ribbon Chairman Committee?
gagawa ng katarantaduhan? Ramon Tulfo, sinong maniniwala sa'yo? Tignan nyo mga komento mga kababayan. Magbibigay ka ng blind item, pinangalanan mo si Marcoleta. O sabi dito mga kababayan, Ramon, debate tayo. Sabi ni Jun Nocos, Takahata, sama mo kapatid mo, kapag tinalo mo ako, papaalipin ako sa'yo. Kapag tinalo kita, huwag ka na magpapakita sa social media. Tignan nyo mga kababayan. Itong ginagawa ni Ramon Tulfo, mapanira ito Mga kababayan Imposible si Marcoleta yun. Napaka-fair nga niya sa hearing. Sana ni-retain na lang siya sa BRC. Pinaglalaban nga niya ang West Philippine Sea. O tignan nyo mga kababayan ng mga komento. Ay sus, puro kayo ganyan. Pinapaikot nyo mga Pilipino. Mahihirap basta ako Marcoleta. Bato Robin Duterte. Family sila ng mga totoong may malasakit sa bayan. O tignan nyo mga kababayan. O tignan nyo yung mga mga napapaniwala ni Ramon Tulfo. Kupal kasi yun si Marcoleta. Boss, sinungaling pa. Sabi niya libre kuryente pag nanalo siya. Pagka senador. Sen, di need to return. Hehehe. Pambili ng peluka. Tignan nyo mga kababayan ang paninira nito. Tito Mon, malamang hindi isosoli yun ni Marcoleta. Siya lang naman lantarang tagapagtanggol ng mga mag-asawang diskaya Garapalang pagtatanggol. Talaga ginagawa ni Marcoleta. Imbes na tumulong siya na makulong at mapanagot ang mga korap na contractors ng DPWH, siya pang tagapagtanggol. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo itong ginagawa ni Ramon Tulfo na paninira. Diba Ramon Tulfo, ikaw din yung dinimanda na kinabibilangan ng reliyon ni Marcoleta. Naglibot ka sa buong Pilipinas. Tapos kayo mga magkakapatid, humingi ng tawad, pinatawad kayo, ngayon na naman, gagawa ka na naman ng katarantaduhan. Abay, galing-galingan mo, Ramon Tulfo. Baka mamaya mabugbog ka sa kanto. Baka mamaya masalubong ka ni Raymart Santiago, bugbugin ka ulit. Diba mga kababayan? Nadimanda na ito mga kababayan sa paninirang puri. Meron pa bang maniniwala dito kay Ramon Tulfo na ito? Halatado ko baka ikaw yung nabayaran. Nagtatanong lang. Magkano binayad sa'yo, nasiraan mo si Marcoleta? Si Marcoleta, ang nag-iisang chairman na mapagkakatiwalaan na hindi yung bossing mo na si Tito Soto, na may pinoprotektahan, na may pinapaboran o kumpare. Sasabihan mo si Marcoleta na binayaran ng mga diskaya para sa proteksyon. Sino ka para siraan si Marcoleta? May kredibilidad ka ba? Di ba ikaw yung naninira din sa kinabibilangan ni Marcoleta na reliyon na pinagmumumura mo? Tapos dinimanda ka ng mga kapatiran ni Senador Marcoleta. O ngayon, gagawa ka na naman ng paninira. Abay, panindigan mo, Ramon Tulfo. Magbigay ka ng resibo. Pag meron kang napatunayan sa korte, sinasabi ko sa'yo, sasama ako sa'yo. Dalawa tayong bebelta kay Marcoleta. Ganyan po ako. Kaseryoso. Pagka napatunayan mo na si Marcoleta, binayaran ng mga diskaya para sa proteksyon, sasama ako sa'yo. Magdala ka ng resibo. Ewan ko ba sa taong ito mga kababayan, walang kadala-dala. Nabugbog na ni Raymart Santiago. Ngayon, parang gusto na naman magpabugbog.
sinong maniniwala sa'yo? Nakita mo naman ang pag-iimbestiga ni Marcoleta. Lagi pong nasa libro, nasa proseso, hindi basta-basta na nag-iimbestiga. At hindi namimilit kung anong sasabihin ng mga witness. Ngayon, naninira ka na binayaran ng mga diskaya. Tignan nyo mga komento mga kababayan. Magbibigay ka ng blind item, papangalanan mo si Marcoleta. Abay, mag-ingat-ingat ka Ramon Tulfo sa ginagawa mo. Baka mamaya, makita ka ni Raymart Santiago, mabugbog ka ulit sa ginagawa mong kabulastugan at kayabangan mo. Aba mga kababayan, hindi pwede ito. Itong ginagawa ni Montulfo na ito, na gaya din ni Ben Tulfo, na tinitira si Marcoleta, na puro kayabangan, magagaling lang pag away mag-asawa, away ng mga magjojowa, away ng mga ng mga doon sa maliliit na mga tao. Magagaling lang ang mga ito, pero wala namang nagagawa sa mga kababayan natin. Puro pagyayabang. Ngayon, sinisiraan mo si Marcoleta. Ito pa po yung mga sinasabi mga kababayan. Tignan nyo po. Ang dami niyang mga binibitawang mga... tignan yung mga comment. Send, need to return. Tignan nyo mga kababayan. Itong mga Tulfo na ito, dati, bilib na bilib sa mga Duterte. Anong nangyari ngayon? Balingbing. No comment na lang po. Tignan nyo, dati bilib na bilib kayo sa mga Duterte. Halos ikis nyo ang wet po ni Tatay Digong sa pagiging sip-sip nyo. Ngayon, anong ginawa nyo? Hinudas nyo ang mga Duterte. O ang tanda mo na, Ramon Tulfo, wala kang pinagkatanda. Eto, ang tanda mo na tapos nagbibintang ka ng walang ebidensya, para kang si Trililing. Tignaw, para kang si Trililing dito. Pangalanan mo, Ramon Tulfo, karapatan na malaman ng taong bayan kung sino. Huwag mo ilagay sa alanganin. Dapat malaman ng taong bayan. O eto, huwag ka mag-blind item. Sayang lang naman kung gustong protektahan ng mga disgrasya. Pwede naman ipasok na sa city jail. Mga yon, mas ligtas sila doon. Pulis na magbabantay. Ayan mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ng mga tao na napaniniwala ni Ramon Tulfo. Ayaw ni Marcoleta ng laban, bawi, kaya galit sa Itbulaga. Tignan nyo mga kababayan, o dapat ipatawag ka rin sa Congress kasi nagpapakalat kasi ng maling impormasyon sa tao. Naalala nyo yung mga vlogger na nilagay sa hearing dahil sa mga pinagsasabi against the government? O, eto pa po mga kababayan, need mo patunayan yung Tulfo para hindi ka mabugbog. Hindi ka ma-black eye ni Raymart Santiago. Kung may ebidensya po kayo, pangalanan nyo. Nililito na lang ang mga tao, tapos bandang huli, wala naman din makukulong. Ikaw Ramon Tulfo, pag nabugbog ka, huwag kang magrereklamo dahil sa kasinungalingan mo, sa paninira mo kay Marcoleta, sabi ni Sophie. O tignan nyo mga kababayan, hala ka Mr. Montulfo. Tignan nyo po, baka may share lang pero hindi siya. Naku po mga kababayan, puro ka hinala, wala ka naman ebidensya. Gawain mo ba yan ang magpasuhol? Parang alam na alam mo ang kalakaran. Kung gawain mo yan, wag mo igaya sa'yo ang matitino dahil hindi lahat ng mambabatas ay kapareho ng utak mo. Ramon Tulfo, wag mamintang, baka ma-black-ayan ka ulit. O, mga kababayan, tignan nyo po ito. Anong pinagsasabi mo? Baka mabugbog kita ito. Mga kababayan, o. O, tignan nyo. Anong pinagsasabi mo? Sabi ni Raymart Santiago, baka mabugbog kita ulit. Tignan nyo mga kababayan ang kabastusan ni Montulfo na nabugbog. Tignan nyo mga kababayan yung mga comment. Oh.
Ibig sabihin may nag-ahente sa mga diskaya para sa mga senador. Kaso di umobra, dapat kahit naisoli mukhang nabahiran ng kasinungalingan itong si Mr. Tulfo. Tignan mo, pati mga taong bayan, sinasabihan kang sinungaling. Di ba mga kababayan? Kasinungalingan itong ginagawa ni Montulfo na sinisiraan si Marcoleta. Puro ka lang naman dada. Tatak Tulfo, daldal lang ng daldal. Magaling tae lang din naman na. Parang, itong mga Tulfo parang mga tae. Sabi ni Gas MJ, bobo na lang pong hindi magka ano to? Puro speculation na naman. Daw. Maglagay ka ng resibo, Montulfo. Baka mamaya mabugbog ka sa kanto. Sabi ni Tito Gakula. Ichika mo na, dali. Ayan o, ayan mga sinasabi si Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan. Dinidiscredit mo ang pagiging matuwid ni Marcoleta. Sinisiraan mo. Noon siniraan mo ang reliyon niya. Ngayon si Marcoleta na mismo. Sa tingin mo magagawa ni Marcoleta yan? Ibebenta niya ang kaluluwa niya at sisirain niya ang kanyang reliyon? Kagaya ka rin ng mga buhaya. Nagtatanong lang magkano bayad sa'yo para siraan si Marcoleta. Para guluhin ang Blue Ribbon Committee. Tapos, idol na idol mo si Tito Soto at itong si Ping Lacson. Tignan nyo mga kababayan, sinisiraan po si Marcoleta. O, tignan nyo po ito, mga kababayan. Ang tanda-tanda mo na Montulfo, para ka din si Ben Tulfo na duwag. Sabi ni Kengkong, si Kengkong Garutay, huwag kang magpapakita sa kanto, baka mabugbog ka dyan ng mga tambay. O, tignan nyo mga kababayan, itong si Montulfo, wala din sa ayos eh. Namimintang eh. O, tignan nyo po ito mga kababayan, yung kanyang paninira. Halata po eh. O, hello hot, no furry like a bakla scorn. With apologies, William Shakespeare. Nang agaw pati ng boylet kaya nagalit ang kapwa niya LGBT. Tignan nyo mga kababayan. Pati si Jinggoy sinisiraan niya na bakla daw. O ano, ito ba? Mga kababayan, halatado po. Halatado po ang kulay ni Montulfo na halatado na sinisiraan po ang mga kontra. Tignan nyo, itong si Kiko Barsaga against sa corruption. Ito naman si Ramon Tulfo, pinagtatanggol ang mga buhaya. The text message below came from my friend and well-known psychiatrist. Tignan nyo. Halatado na sinisiraan si Kiko Barsaga, ganon din si Marcoleta. O, tignan nyo po mga kababayan. O, tignan nyo po mga kababayan. O, tignan nyo po ito mga kababayan ang kanyang paninira. Kay Justice Secretary Boying Rimulya naman, nagagalit si Senador Marcoleta dahil ayaw ng kalihim ng hustisya na gawing mga state witness ang mag-asawang Carly Diskaya at Sara Diskaya. Kapag naging state witness ang dalawa, ay malilibre na sila sa kasong plunder. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Sinabi ni Rimulya na isoli muna ng mga Diskaya ang nanakaw nila sa gobyerno bago siya payagang maging state witness. Una si Senate President Tito Soto, ngayon naman si Rimulya ang pinag-iinitan ni Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan ang walang yang Montulfo na ito na bading. Mamaya mabugbog ka ni Raymart Santiago. Mag-iyak-iyak ka na naman. O, tignan nyo mga kababayan ang mga nabubulag niya. Bakit ba gusto niyang gawing state witness ang mga Diskaya? Siya ba yung nanghingi ng 1 billion sa mga Diskaya at nakipag-ayusan na lang sa 120 million? Kaya ba nais niyang protektahan ang mga Diskaya? Si Marcoleta, tuta ng Diskaya. Tignan nyo mga kababayan ang mga napapaniwala ni Ramon Tulfo.
Walang kakantang kontraktor laban sa mafia na kinabibilangan ng mga salot na miyembro ng Kongreso. Disclaimer, mga salot lang ha at mga DPWH. Hindi uobra-style niya sa kabitenyong si Boyeng Remulla. Ako po. Wala kang magagawa, Mr. Tulfo, kasi sarado isipan ng mga DDS na hanggat kayang mapagtakpan ng mga Duterte gagawin nila. Bilyong peso question. Hay dahil sa Pangulong Bangag, hindi sana nagkagulo. Ito ang asong sumosobra na ang yabang at ingay. Feelingerong pinakamatalino kaya yan ng mga taga-panikitarlak. Isipin nyo mga kababayan, sinisiraan si Marcoleta. Ay nako, Ramon Tulfo. Kailan ka kaya Tito No? Pagka na-block ayan na yung dalawa mong mata. Mga kababayan, sinisiraan po si Marcoleta na binayaran daw ng mga diskaya ng 120 billion. 120 million. Dati, 1 billion, nag-usap daw, naging 120 billion. Ay, 120 million. Ikaw, Ramon Tulfo, sinasabi ko sa iyo, magpakita ka ng ebidensya. Pag wala, nako, sinasabi ko sa iyo, tatawagin ko si Raymart Santiago, mabubugbog ka niya. Sinasabi ko sa iyo, yung paninira mo, baka hindi mo mapatunayan, makalaboso ka ulit. Galing-galingan mo ang paninira mo. Galing-galingan mo, Ramon Tulfo, baka mamaya tawagan ko si Raymart Santiago, mabugbog ka ulit. Ayaw pa naman ni Raymart Santiago na sinungaling. Ikaw, yung history mo, na-demanda ka na sa buong Pilipinas. Sa kayabangan mo at kawalang respeto mo. Kagaya mo si Ben Tulfo, na duwag. Okay pa itong si Rafi Tulfo eh. Okay pa sa kasi Erwin Tulfo eh. Kahit mga mga balimbing ito. Itong kagaya yung dalawa, Ben Tulfo at Mon Tulfo, puro kay duwag. Kaya kayo nabubugbog ng taong bayan eh. Baka mamaya mabugbog ka ni Raymart Santiago. Sa kayabangan mo, nablakayan ka. Nakala mo panda ka. Ngayon, bibirahin mo si Senador Marcoleta na binayaran ng mga diskaya. Abay, magpakita ka ng resibo. Ramon Tulfo, pag meron kang napakita, at napatunayan sa korte, sinasabi ko sa'yo, ganon din yung paninira mo sa reliyon niya, na dinamay mo. Pag yan napatunayan mo, ikaw ang magiging amo ko. Ikaw ang bossing ko, bata mo ako. Pag napatunayan mo niyan na si Marcoleta binayaran ng 1 billion o 120 million, pag napatunayan mo, Ramon Tulfo, ikikis ko yung wet po mo. Ikaw ang gagawin kong bossing ng buhay ko. Pag napatunayan mo. Pero pag hindi tumigil ka, pag hindi ka tumigil, tatawagin ko si Raymart Santiago. Baka mablakayan ka ulit. Sinisiraan mo si Senador Marcoleta. Di mo ba alam? Nabatbat ng aral yan at doktrina. Di mo ba alam? Kung sa'yo pa maniniwala ako eh. Nagawain mo yan eh. Yung binibintang mo kay Senador Marcoleta, gawain mo. Dahil ikaw at si Marcoleta magkaiba. Napakalayo ng agwat nyo. Si Senador Marcoleta, isang dakilang senador, may paninindigan at katwiran, ipinaglalaban ng taong bayan. Ikaw, anong nagawa mo? Puro ka paninira, kayabangan, kaya ka nabubugbog at nablablak ayan.
Di ba mga kababayan? O anong masasabi nyo dito? Ang daming paninira nitong taong ito. Nalaos na nga, nabugbog na, ayaw pang tumigil. O tignan nyo po, yung mga comment. Tignan nyo po mga kababayan, naambunan ng pera plain and simple. O tignan nyo po, your guess is as good as mine. Why nga kaya si Mr. Marcoleta? Marcoleta, sanang libreng 2K below sa kuryente. Ako po mga kababayan, daming basher. May magkanong usapan na kasi kaya yan. Boss Ramon Tulfo, hindi naman pwede kasuhan ng plunder ang mga Diskaya dahil hindi sila public officials. Republic Act No. 7080 Plunder Law defines plunder as any public official or officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates or other persons amasses, accumulates or acquires ill-gotten wealth through a combination of or series of overt or criminal acts. Ang pwede po ikaso sa kanila ay co-conspirator or accomplices if they knowingly help the public official commit plunder. Tignan nyo mga kababayan. Ha? Taong bayan gagastos sa state witness with security pa yan? Hindi kasi naiintindihan na mga hunghang na ito ang batas. Ang daming napaniwala ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Tignan nyo po mga kababayan, no? Sabi ni Ramon Tulfo, baka itanggi mo ito. Nakabads ka. Ayan, no? Dami mong paninira dito. Kay Justice Secretary Boying Rimulya na naman, nagagalit si Senador Marcoleta. Dahil ayaw ng kalihim ng hustisya na gawing mga state witness ang mag-asawang Carly at Sara Diskaya. Kapag naging state witness ang dalawa, ay malilibre na sila sa kasong plunder. Bobo ka pala. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Sinabi ni Rimulya na isoli muna ng mga Diskayang nanakaw nila sa gobyerno bago sila payagang maging state witness. Bobo ka pala eh. Naipalawanag na ni Marcoleta ito. Hindi mo pa alam yan eh. Hindi mo alam yan? Hindi mo ba alam yung batas na sinasabi ng batas? Talagang itong Tulfo na ito, walang kadala-dala. Hindi mo alam. Ito po mga kababayan. Tignan nyo po ito. Ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po? Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali? Napakinggan nyo mga kababayan, by the book si Marcoleta. Nasa libro po at sinusunod lang po ang proseso. Kaya ikaw, Montulfo, Tito Soto, tumigil kayo. Kayo ang mga protector ng mga buhaya. Sa totoo lang, huwag kayong magbalinis. Yung mga binibintang nyo kay Marcoleta, baka kayo ang gumagawa. Mailalabas din at malalantad ang inyong mga ginagawang kasamaan. Sa totoo lang po. Di ba mga kababayan? Nagmamadali.
Mga DDS daw nagmamadaling proteksyonan ang mga diskaya. O tignan nyo po mga kababayan. Ika kay security. Bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ang dami nila pwedeng bayaran security guard eh. Kahit 1,000 security guard kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Eh, konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. O nakikita niyo mga kababayan, binabago ni Tito Soto itong batas. Bakit kung ayaw pirma ng SP, anong problema mo doon, Marcoleta? Tignan niyo po, mga bobo pala kayo. Batas po ang sinusunod ni Senador Marcoleta. Talagang pagka mga school bukol hindi nakakaintindi, gaya mo Ramon Tulfo. O, pag kumanta ang diskaya, mabubulgar lahat ng korupsyon ng mga DDS. Tignan nyo, puro DDS kayo. Puro kayo Duterte. Pero mga congressman, hindi nyo iniimbestigahan dito. O, tignan nyo mga kababayan. Gusto nila wag sundin ang sinasabi ng batas. Naku po, mga kababayan. Sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So kung natatakot sila sa kanilang kay security, bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ang dami nila pwedeng bayaran security guard eh. Kahit 1,000 security guard kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. O nakita nyo mga kababayan, binabago ni Tito Soto yung batas. O Ramon Tulfo, anong sinasabi mo? Di ba mga kababayan? Okay na umusga dito. Naku po. Yan ang sinasabi natin. Pag bobo, laging tanga forever. Ayun ang sinasabi natin mga kababayan. Pag bobo, school bukol yan. Kaya nabubugbog itong si Ramon Tulfo eh. Puro katangan at kaboboan at puro kasinungalingan. Oh, mga kababayan, tignan po natin ito ha. Saglit lang ha. Anong sinasabi dito? Nang malaman natin ang katotohanan dito sa pagkabugbog ni ni Montulfo dito. Tignan natin mga kababayan. Paano mo nabugbog ang taong ito sa kanyang kayabangan? Kaya nga nalaos ito eh. Kaya nga nalaos itong si Ramon Tulfo mga kababayan eh. Kaya nga nalaos ito. O tignan nyo po mga kababayan, pinagtanggol ng mga kapatid niyang mga halatang mga bias din. Eto po, tignan nyo po. Ng mag-asawang Raymart at Claudine, si Erwin, ganito rin halos ang pahayag pero sinabi nitong baka pati raw si Claudine tamaan sa kanya. Sinabi pa ni Erwin na hindi pa raw sila tapos kay Raymart. Si Ben Tulfo naman may hamon din kay Raymart na one-on-one. Sa ulat ng pep.ph, humingi ng paumanhin kaninang umaga sa Radyo 5 92.3 sa mga viewer at tagapakinig nila ang Tulfo Brothers sa mga sinabi nila. Maging ang inaraw nila, hindi nagustuhan ang sinabi nila. Pero giit ni Erwin, bugso yun ang damdamin nila para sa kapatid na nasaktan. Alam nyo mga kababayan, kilala natin ng mga Tulfo, magagaling lang ito sa mga maliliit na mga tao. Kumikita sila sa kanilang pagbablog. Pagka mga chismis, away ng mag-asawa, magnobya, na kung ano-ano mga issue sa lipunan, pati away bata pinapatulan. Ngayon, nung nabugbog sila, wala na. Nabugbog itong
si Montulfo sa katarantaduhan niya eh. Tignan pa natin yung iba mga kababayan ha. Tignan pa natin yung mga ibang mga footage dito. Bakit nabugbog itong sinungaling na ito? Tignan po natin ha mga kababayan ha. Para malaman nyo na itong Tulfo, bugbog sarado ito. Mga kababayan. Tapos ngayon gagawin niya kay Marcoleta? Nakaaway raw ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto sa airport ang kolumnistang si Mon Tulfo. Ang report hatid ni Aubrey Carampel. Sa Airport Police Headquarters na abutan ng GMA News ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto at ang kolumnistang si Mon Tulfo matapos umanong magpang-abot at magkasakitan sa NAIA Terminal 3 kaninang tanghali. Galing ang grupo ni Claudine sa Boracay. Pagdating sa Maynila, nalaman nilang hindi raw naikarga ang kanilang mga bagahe sa sinakyang Cebu Pacific flight. Nagreklamo raw ang grupo ni Claudine sa ground attendant. Maya-maya, napansin daw ni Raymart na kinukunan ni Mon Tulfo ng video ang kanyang misis. Ang nilapitan ko, sabi ko, sir, ano po yung ginagawa nyo? Bigla na lang ako sinuntok. Tapos sinipa ako. Bersyon naman ni Tulfo na galing namang Davao, napansin niya ang isang babaeng nagsisisigaw at nagagalit. Yun daw bagahe ata niya offloaded. Oh, sabi ko. Nagsimpatiya ako sa kanya. Dahil yung Cebu Pacific kasi, hindi maganda ang handling ng pasahero at mga kargamiento. Tignan nyo mga kababayan, nangialam, nabugbog tuloy. Kasalanan mo eh. Nagbibideo ko eh. Di ba mga kababayan, kayo nabugbog ito? So kayo na umusga dito mga kababayan kung ano ang klaseng pagkatao ng Montulfo na ito. Hindi ka ba mabubugbog sa ginagawa mo? Ngayon, mabubugbog ka ulit. Dahil sa kagagawan mo. Paninirang puri ang ginagawa mo eh. Kaya nabubugbog ka ng netizen dito eh. O ngayon patunayan mo yan. Patunayan mo yung sinasabi mo kay Senador Marcoleta na nabayaran ng 120 million na nagkatawaran mula 1 billion na tapos naging 120 million. Sige, inahamon kita. Pag napatunayan mo ito, bata mo ako. Sinasabi ko sa'yo. Mga kababayan, yan lamang pong aking bahagi. Sana po mag-react po kayo dito. Mabigyan natin ng hustisya itong si Senador Marcoleta sa paninira ng mga Tulfo na ito. Gaya nitong Ramon Tulfo na ito na walang humpay na ginagawang paninira kay Marcoleta. Mga kababayan, salamat po na marami. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po.